I would like to do a quick sound check and energy check. Can you comment blessings if I'm loud and clear? Paki-comment po ng blessings. Okay, bakit? Kasi alam nyo, yung opportunities na ganito, para sa akin, isa yan sa pinakamagandang blessings na dumarating sa atin. Bakit? Because it's not every day na merong chance na, ma-encounter natin isang life-changing opportunity na hindi lang isa, dalawa o isang daan ang nagbago ang buhay. And pag nagpakita yan sa'yo, it's a blessing for you kasi it means na para sa akin din to, 'di ba? Nabigyan ka rin nabigyan ka din ng chance na pwedeng mangyari sa iyo yung nangyari sa napakaraming tao. And my role for today, ayan, blessings. My role for today sa event na to is to share with you kung anong nagagawa, 'di ba? Anong nagagawa ng mga ganitong community tulad ng UR online system na isa sa pinakamaganda na online system under our platform and company. So nakaka-inspire talaga. And I know marami po dito part na ng community, nagsisimula pa lang, marami din dito, meron din dito mga nasa kalagitnaan na ng journey nila, kumikita na, and we're very inspired sa inyo. And maybe possibly meron ding mga tao dito na, mga guest, magiging part pa lang, iwe-welcome pa lang. Ganon din po kasi kami dati. So, meron pa akong slide dito and I know, meron mga tao dito, first time yung pa akong nakita. Kasi marami din ako nakikita dito na first time din. And I'm very amazed nandito po, when I was looking at the comment section, oh grabe, iba-ibang bansa, di ba? Iba-ibang lugar in the Philippines, iba't ibang bahagi din naman ng mundo. May Qatar, may France, may Hong Kong, di ba? May Thailand, so at marami pa. Ayan, meron dito nagsabi, oh, first time. First time pang nakapasok. That's good. Bakit? Kasi when I started here, nung na-encounter ko po yung community na ito, na ano talaga ako, dun ako unang parang na-motivate, na-inspired sa kwento ng mga tao na nauna sa akin. Kasi sila yung parang nakita ko yung sarili ko sa kanila. Listening to success stories help me, di ba? Listening to the journey of others help me start and continue my own journey. So, ayan, first time ko din po dito from Iloilo. Ay, shout out. So, meron po ako ditong slide na naka-ready para sa lahat. Para mas masubaybayan niyo po ang journey ko kasi ang gagawin ko lang naman talaga dito is to show you kung anong possible para sa atin dito through my story, through sa napagdaanan ko. So, with that being said, i-share screen ko na po. Ayan. Ayun. So, once again, thank you so much, UR Online System, for having me. Di ba? Napakalupit. Napakagaling talaga. So, sobrang daming natulungan, sobrang daming nagka-resulta talaga. And isa ako sa pinaka na-inspired and somewhat na-influence din kung anong naging resulta namin, di ba? Sa online, lalo na sa online. So, magpapakilala po muna ako ng mabuti sa inyong lahat. My name is Basant Aymanor. You can call me Bas. And I am from Cebu City, Philippines. So, Bisaya po, mga bisdak dyan. Shout out po sa inyong lahat. Kinsa may mga Bisaya direng dapita, kaway-kaway po. And of course, currently, I am not in Cebu, but I'm expanding in Davao, in Mindanao, because of online. Di ba? Nakilala ko lang online and many people here are very inspired sa ating community, very inspired sa opportunity na dala natin. So, sino nga ba ako? And ano ba yung reason kung bakit nandito ako sa inyong harap ngayon? So, I'd like to go way back sa pag-start ko. That's a quick professional background. Tama yung sinabi ng ating host ni Mentor Miko, di ba? I am a registered nurse by profession. Dati po akong BPO employee. Sa mga hindi po nakakaalam, BPO po yung mga call center agent. Di ba, nagtatrabaho sa call center, naggabi, umuuwi ng natutulog sa umaga. Ganun po ako dati. So, paano ba? Ano ba yung kwento ko at bakit nandito na ako ngayon? And bakit mas pinili ko po mag-business? Well, it's because bata pa lang ako, I come from a broken family. Nagbata pa lang ako, around 8 years old, naghiwalay yung parents ko. And doon at very young age, nakita ko ang halaga ng pera. 'Di ba? Nakita ko yung importance ng money
para mabigyan tayo ng magandang buhay. Bakit? Kasi nung buo pa yung pamilya ko, everything around us, hindi naman kami mayaman, pero everything around us, komportable ba kami ba? Nag-aaral kami sa private school, maganda yung tinitirhan naming bahay, masarap yung kinakain naming pagkain, pero nung naghiwalay yung parents ko, lahat yun nawala. So nung bata pa lang ako, yung dream ko, gusto kong umasenso, gusto kong maging successful. At lahat ng tao na nakapalibot sa akin, sabi nila, for you to become successful, kailangan mong mag-aral ng mabuti, matapos sa pag-aaral mo, makahanap ka ng magandang trabaho, magkakaroon ka ng magandang buhay. And so, ginawa ko yon. Nag-aral ako hanggang sa natapos ko yung nursing at nag-take ako ng board exam. So, sino dito nakarelate? Comment ng relate. And syempre, yung pinaka bonus sa lahat. Ayan, oh, Bisaya, Iligan City. Nakastay din po ako dyan dati. Di ba? Ang dami kong napuntahan ng mga lugar sa Mindanao. So, ayan, si comment lang ng relate. Kung ikaw yun, yung paniniwalang ganon. Di ba? Lumaki tayo sa kasabihang ganon. Mag-aral ng mabuti, para makakuha ng magandang trabaho. At kung gusto mo talagang umasenso ng lubusan, mag-abroad ka. Mag-abroad ka kasi pag nasa abroad ka, magkakaroon ka ng maraming ipon, magandang bahay, sariling kotse, okay, di ba? Okay yung magiging buhay mo. And so I did. And at the same time, nagtapos po ako, nagtrabaho ako agad sa call center. Bakit call center yung pinili kong trabaho? Kasi during the time na nag-graduate ako, walang masyadong hiring sa nurse. At kung magtatrabaho ka, napakaliit ng sahod. Nagulat ako sa private hospital, dumating pa sa point na mas malaki ang sahod ng guard ng hospital kaysa sa nurse ng hospital. So pinili kong mag-call center kasi kahit na walang experience, mas malaki naman ang maibibigay na sahod. So akala ko eto na yon. Eto na yung formula ng success. Di ba? So nagtrabaho ako sa call center, di ba? Nagtrabaho ako sa call center, medyo naging okay naman kasi kumikita ka na ng pera, pero lumipas yung 1 taon. Walang naipundar. Okay lang. In-enjoy ko muna. Nag-a-adjust lang. Lumipas yung second year ko sa pagtatrabaho, wala pa rin akong kahit man lang may pagmamayabang 10,000 man lang naipon. Wala pa rin. Lumipas yung pangatlong taon ko sa pagtatrabaho, medyo kinabahan na ako. One day I woke up and then, nagkaroon lang ako ng realization. Wala ata akong walang naghihintay sa akin na magandang resulta dito sa ginagawa ko. And dahil sa kutob na yon, nung pumasok ako sa work, nung pumasok ako sa opisina, nag-interview ako ng mga kasamahan ko sa trabaho. Okay, mga call center yan. Malaking kumpanya kung saan ako nag-work dati. Ganyan po yung itsura ko. Hindi na kailangan tanungin, may ipon ba yan o wala? O masenso ba yan o hindi? Kitang-kita sa itsura ko. Ito yung mga picture ko dati. Kitang-kita. I was only 23, 24 that time. Di ba? Nung tinanong ko sila, sabi naman ng mga kasama ko, 12 years na akong nagtatrabaho sa call center, iba-ibang kumpanya. Meron namang nagsabi, 13 years, 14 years, 16 years na ako sa call center. Kinabahan ako lalo. Bakit? Kasi etong mga tinanungan ko na mga kasama ko sa work, ganon, more than a decade na nagtatrabaho sa same na industry. Di ba? Same na trabaho, puno ng utang, walang naipundar, walang mga malalaking ipon, kailangan pang mag-overtime ng mag-overtime para lang makasuporta sa pamilya. And doon ko nakita na kailangan may baguhin ako sa ginagawa ko ngayon. Bakit? Kasi kung nasan sila ngayon, kung ano yung ginagawa nila at narating nila ngayon, malamang doon din ako papunta kasi pareho kami ng trabaho. Alangan naman ako yung yumaman, sila yung hindi. 'Di ba pareho lang naman kami ng trabaho at sahod. So, yun din yung naging prinsipyo ko. Ayoko na hintayin ko pa yung 10 taon bago ako magising sa katotohanan na wala akong mararating na mga pangarap ko dito. Bakit? Bakit ganun ako mag-isip? Kasi lahat tayo may pangarap sa buhay, tama? 'Di ba? Do you agree? Lahat tayo may pangarap sa buhay. Iba-iba man yung pangarap na yan. Maybe yung iba, ang laki ng pangarap. Yung iba, simple ang pangarap. Lahat tayo meron yan. Yan yung reason kung bakit kung ikaw nagtatrabaho ka ngayon. Yan yung reason kung bakit ka nagtsatsaga. Yan yung reason kung ikaw OFW, kaya mo iniwan pamilya mo kasi may pangarap ka na gustong buuhin para sa kanila. So,
For me, it's very important to see, 'di ba? Na sa pagtatrabaho natin, pagbabanat buto ba natin, nakukuha ba natin yung mga pangarap na yon? Kasi okay lang naman magtrabaho. Okay lang naman talaga magsakripisyo. Ang tanong kung nagsasakripisyo ba tayo, worth it ba? Kasi yun yung nakakapagod, hindi yung trabaho. Yung nakakapagod is that ginawa mo na nga lahat, binigay mo na nga lahat ng sipag, oras at ilang taon sa pagtatrabaho, wala ka pa ring nararating sa lahat ng gusto mo. So doon napaisip ako, before, 'di ba, kung merong mga na-encounter ng mga tao na ay ayoko ng online business, ay ayoko ng mga sideline na 'yan. Ganon din ako dati. Bakit? Kasi feeling ko bilang isang professional, bilang isang registered nurse, hindi para sa akin ang pag-o-offer-offer ng mga ganyan. Para sa akin, pag-graduate ka ng college, ganito ako mag-isip before ha, pag-graduate ka ng college, lalo na kung professional ka, ay hindi na bagay sa yung mag-racket. Bakit? Kasi hindi naman yan, hindi ko naman alam kung paano gumalaw ang mundo. Ganun lang talaga yung pag-aakala ko. Until such time nagtrabaho ako dito, nagising lang ako sa katotohanan na hindi pala sapat yung ginagawa ko. I'm not saying na pangit ang paghahanap buhay. Maraming natulungan sa mga trabaho na meron tayo ngayon. I'm just saying, pag yan lang inaasahan natin, ano bang makukuha natin? Kasi malamang hindi naman tayo nagtrabaho para lang lahat ng pera natin sa gastusin lang napupunta. Dapat meron din para sa mga gusto nating mapundar at gusto nating marating. Di ba? So, nung time na yon, naging mas open na ako. Nag-iisip na ako, ano kayang pwede na gawin ko para umalis ako, makaalis ako sa situation na meron ako. So, that time, malamang marami dito or lahat siguro dito online nila nakilala. Kasi si UR online system siya eh. So, meron ba dito, di ba? Sino ba dito na na-encounter ang opportunity na to? Messenger, Facebook, di ba? Or any social media platform, comment lang ng ako. Gusto ko makita kung pareho ba tayo. Kasi sa akin, ganun din Messenger lang Messenger lang. Wag mong i-disregard pag merong nagme-message sa'yo na nagtatanong or nag-o-offer, may nakita kang video na nakaka-inspire, opportunity na maganda sa TikTok mo, sa Reels mo. Alam, wag nating i-disregard yan kasi hindi mo alam, 'di ba? Hindi mo alam what it can turn out for you, what it can be for you. Sa akin, it was just a simple message na tinanong ako. Bisaya kami. So tinanong niya ako, gusto ko ba daw ng extra income? Pag tinanong ako ng ganyan, alangan naman sabihin kong hindi. Kasi for me, naniniwala ako, yung nagsasabi lang ng hindi kailangan ng extra income, dalawang klase ng tao lang. Unang-una, yung sobrang yaman, namomblema na sila paano ubusin pera nila, yon. Di na nila kailangan extra, sobra pa sa extra income nila. Yung second, yung mga taong plastic. Kasi sa panahon ngayon, 'di ba? Advantage ang pagkakaroon ng extra income. So sabi ko sa sarili ko, sino ba naman ako mayaman para humindi sa extra income? So tinanong ko na siya. Tinanong ko na siya, ano ba yan? Yan ba yung sideline mo? Kasi may konting idea na ako sa kung ano ang gusto niyang i-share sa akin. Pero dati, negative lang ako. So ikukwento ko lang din paano ako naging positive Paano ba ka naging positive kung dati kang negative? Dahil sa experience ko sa call center. Kasi ang dami naming empleyado Pero wala man lang ako maipangalang kahit isa na kapareho ko ng rank, kapareho ko ng trabaho na gumanda ang buhay. Pero ganitong mga tulad ng UR online system na palagi ko nakikita, palagi kong naririnig at napag-uusapan. Nakabili ng kotse, nakapag-travel, ang laki ng kita, ang laki ng ipon, ang dami kong naririnig. So magkaiba man yung opinion natin, but at the end of the day, numbers don't lie. Mas marami akong narinig na kwento na gumanda sa community na to kaysa gumanda yung buhay sa pagtatrabaho sa call center. Yun lang yung naging basihan ko. So, nung pinakita niya, sabi ko, okay din sa akin magkaroon ng extra income. Ano nga bang gagawin dyan? Nakipag-meet ako personally. Nakipag-meet ako personally, kinuwento sa akin about AGG, our mother company. And then,
doon ko na talaga na ano, doon ko na talaga like, na-imagine ko lang, grabe, ang laki ng kitaan. Siyempre, saan tayo magfo-focus? Siyempre doon, sa laki ng kitaan, sa pwede nating makuha dito. So, ang para sa akin kasi, pag nakikinig tayo sa isang opportunity, kailangan pasukan mo din siya. Meron kang tinatawag na champions mentality. Hindi pwede yung, what if hindi ako kikita? What if walang mangyari sa... Hindi pa nga nagsisimula ang laban, ang iniisip mo na talunan ka. Paano ka mananalo sa buhay? Ganun ako mag-isip eh. So, nag-focus ako, eto, yung ganito. Hala, kikita ka ng milyon, hindi ka naman nagpapalabas ng milyon. Ayun, gustong-gusto ko yan. Kasi, maraming mga negosyo sa labas, tulad ng traditional, milyon ang kapital, pero hindi milyon ang kita. Dito, baliktad. Diba, kikita ka ng milyon, hindi milyon ang kapital, libo-libo lang. So sabi ko, walang ganda naman nito. Gustong-gusto ko siya. And it's backed up by a very stable company, experienced mentor, supportive community. Makikita mo naman eh, sa dami nang nagkaresulta eh. So, hindi mo yun mapeke, ganyan resulta, hindi mo yun napipeke eh. So, yung time na yon naging positive na talaga ako. Ang naging challenge ko naman, wala akong pampuhunan. Oh, sino ba dito na momoblema sa puhunan? Comment ng ako. Kasi hindi ka nag-iisa. Yan din yung naging problema ko dati. Siyempre, magkano lang naman ang sahod ko dati? Di ba? Magkano lang naman ang sahod sa call center, lalo na kung wala kang experience, maliit lang ang starting. So for me kasi, ang totoong puhunan sa buhay, hindi naman talaga yung pera. Ang totoong puhunan para sa akin is lakas ng loob at yung paniniwala mo sa sarili na deserve mo din marating yung narating ng iba. Para sa akin, deserve ko din. Bakit sila lang ba may karapatan, no? Di ba? Nagumanda buhay. Siyempre ako din. Hindi ako papayag na sila lang palagi ang papalakpakan ko. Dapat ako din may magbago. Ngayon, maraming umaatras. So, sa akin kasi, bakit iba yung approach ko? Bakit naghana? Ako kasi, within 2 to 3 days, nagsali ako agad. Ang bilis ko nakapag-decide eh. Ano pa bang tatagalan ko? Tatahabaan ko pa yung proseso ng paghihirap ko o toldokan ko na? Simulan ko na yung bagong kabanata ng pag-asenso ko naman ang pag-uusapan namin. Yun lang yung iniisip ko eh. Kasi it became very easy for me na maghanap ng paraan at mag-decide. Kasi lahat naman ng opportunity, hindi naman tayo nahahadlangan dahil sa pera. Bakit ba? Dahil ba wala kang pera, hindi ka pwede mag-grab ng opportunity? Ibig sabihin, hindi ka pwedeng mag-apply ng trabaho kasi wala kang pambayad sa medical, wala kang pamasahe. Di ba? So, meron bang nag-apply ng trabaho dahil marami siyang pera? Meron bang nagtrabaho, nag-apply sa abroad dahil mayaman siya? Wala naman eh. Lahat naman ng opportunity, may it be negosyo or may it be trabaho, hinanapan ng paraan para makapasok ka, para makapag-abroad ka kasi kailangan mo ng opportunity na umasenso. Ganon lang din ang negosyong to. 'Di ba? So hindi hadlang na wala tayong puhunan to start, 'di ba? Yan yung dahilan, yan lang siya yung way para makapag-start ka. Walang hadlang, isip lang natin yun. So para sa akin, nag-start ako agad, 'di ba? Kahit na wala akong experience, kahit na wala akong alam, kahit na hindi ko linya ba ng nurse ang mag-online, wala naman yan eh, wala naman yan sa curriculum eh. Pero ganito lang, lahat ng ipinapasukan nating trabaho kahit hindi ako, nurse ako pero nag-apply ako call center. Anong sinabi ko sa HR? Sinabi ko nung in-interview ako, willing to learn, fast learner ako, flexible ako, willing ako magtrabaho kahit holiday para lang matanggap sa trabaho. Tapos sa negosyo, sasabihin ko hindi ako marunong, hindi ko linya. Bakit? May tao bang pinanganak sa mundo na may alam? Wala. Kahit paglakad, kahit pagsalita, inaral natin yan lahat. So, ibig sabihin, kailangan ko lang aralin kasi mas maganda ang magiging resulta ko dito. Hindi naman tayo ganon ka ano eh. Lahat naman ng alam natin, tinuro lang din naman sa atin. And napakaganda ng community na ito kasi napakaganda. May event na ganito, may mga training, online lang. Paano ba yan naging mahirap? Makikinig ka na nga lang sa cellphone mo, matututo ka pang kumita. Ganon yung pinaka nagustuhan ko. Sabi ko puro advice, sabi ko ang ganda talaga. Lalo na kung nagtrabaho ka, mahirap ang trabaho mo, dito mo talaga sabi, oh my God, bakit ngayon ka lang nagpakita? So I started, and then, nung nagsimula ako, wala akong alam, inaral ko lang, tinuruan lang din ako, wala akong experience eh. Di ba? Tinuruan lang ako, and then, nagka-timing lang yon. On my first month nung nag-start ako, nagsabi sila, there's going to be an anniversary event in Manila.
Wala pang Zoom that time, eh. So, tapos gabi pa yung duty ko. So, hindi ako nakakapunta ng office, wala pa masyadong online. So, nung sinabi na magkakaroon ng event sa Manila, sabi ko, sige, magli-leave ako without pay para lang maka-attend ako at makita ko kung gaano kaganda ang business na pinasukan ko. Gusto kong makita. 'Di ba? Advantage nga sa ating lahat ngayon kasi hindi mo na kailangan umalis sa trabaho mo, mag-leave without pay, hindi mo kailangan mamasahe, 'di ba? Para lang makita mo lang kung gaano kaganda. Kasi araw-araw pwede mo nang makita sa Zoom. So, yung sa part ko naman, pinuntahan ko talaga, na-meet ko yung ating chairman, the visionary chairman and owner of our company, of our business. Sobrang na-inspired ako kasi during that time, kinuwento niya kung anong magiging direction ng ating negosyo. And lahat ng binanggit niya noon at pinlano niya noon, tinupad na niya ngayon at higit pa. And that is a sign of great leadership and great vision. Kaya nagstay talaga kami. Kaya kami nagpursige dito kasi sa tuktok pa lang guys, 'di ba? Sa utak pa lang guys, panalo na tayo. Walang mas hihigit na leadership na meron sa business natin. Kaya ang daming na-create na sobrang ganda, sobrang galing na mga mentors, na mga leaders kasi maganda talaga ang leadership ng company na ito. Ang second na pinaka nagustuhan ko is nung nag-attend ako ng anniversary ng kumpanyang to, nakita ko, narinig ko yung mga success stories. And hindi ako mapaniwala, grabe, galing sa hirap, ganito, ganyan. Di ba, ramdam mo eh. Ang tao naman, pag nagsasabi yan na, alam mo, galing sa past yan, parang, alam mo, may hugot, ramdam nyo yan eh. Ramdam natin yan. Di ba? So, sobra akong na-inspire. And lalong-lalo na, nung nakita ko, sa gilid may nakapila na mga bata pa sa akin, matanda pa sa akin, mga high school grad, mga double course, di ba, yung mga master, yung mga doktor, mga abogado, lahat nakasuot red na sash. Nung tiningnan ko, Millionaires Club, sabi ko, kumita ng milyon. Sobrang napaka-amazing. So, bakit amazed na amazed ako? Kasi high school pa lang ako, ginol ko na yan na dapat by 30 years old millionaire na ako. Kinalimutan ko na lang kasi sa call center, kahit anong compute ko, hindi aabot ng 1 million by the time na mag-turn ako ng 30. So, nung time na yun, nakita ko, may 16 years old millionaires club. May mga ganon na mga millionaires club. Sabi ko, grabe. Sobrang na-inspire ako. Sobrang nanggigil ako na to the point na bumalik ako sa Cebu. Doon na talaga ako sobrang nagsipag kasi nakita ko na yung gusto kong makita. Narinig ko yung mga kwento na gusto kong marinig and sobrang tumaas, nag-shoot up yung belief ko sa meron tayo ngayon. And so I started part-time. Marami po ba dito part-time? Lalo na same here. Bakit now ko lang nakita, o, di ba? So, part-time, I started part-time. Maraming mga tao sasabihin nila sa atin, masyado akong busy para sa mga bagay na yan. Hindi pa ako naniniwala dun eh. Kasi kung mahalaga sa iyo ang isang bagay, bibigyan mo yan ng time, di ba? Kung ikaw, meron kang jowa, kahit na busy ka sa trabaho, magpupuyat ka para lang mag-video call kayo, mag-spend kayo ng time. Di ba ganun yun eh? So, everything that's important for you, binibigyan niya ng oras. Tsaka wala naman, hindi naman tayo nagtatrabaho ng 24 hours na hindi ka talaga makahawak ng cellphone. Yun nga yung una mong pinupulot sa umaga. Di ba? So, yun yung maganda. Pagising mo, anong una mong hinahanap? Asan cellphone ko? So, ibig sabihin, kung ang negosyo mo pwede sa cellphone mo, edi madali na lang kasi hawak-hawak mo naman pala yan palagi. So, yung ginawa ko, ang tinanggal ko lang mga activity na matagal ko nang ginagawa na wala namang kabuluhan. Yung magtambay-tambay after ng trabaho. Nagtrabaho ka na nga ng 8 to 10 hours tapos nagchismis pa kayo after ng work. Ang pinag-usapan niyo yung boss niyo, ang inis kayo sa kasama niyo. Memorize ko na lahat ng blackhead at tigyawat ng kasama ko. Tagal na namin magsama. Pero hindi naman nagbago buhay namin. So inuna ko to. I spent my days off, free time, to learn and to do the business. I did it part-time for only 3 months. And after 3 months, kumita naman po ako, pero hindi pa talaga ganun kalaki kasi konting oras lang ang kaya kong ibigay, di ba? Kumpara sa, kasi mahaba, palagi kaming may overtime. Pero after 3 months, sabi ko, kaunting oras lang na ibigay po, pero binigyan ako ng ganong klaseng pera. Paano kung ginawa ko na siya full-time? So I took a leap of faith and then I decided, sa isip-isip ko kasi, ganito kasi yan eh. Sa isip-isip ko, yung call center, di yan mawawala. Lalong-lalo na ang hospital, hindi yan mawawala. May hospital talaga yan palagi. Di ba? Pero yung opportunity, yung chance na makuha ko lahat ng pangarap ko.
Matulad ako sa lahat ng narinig kong kwento dito, hindi kasi yan araw-araw dumarating. Minsan lang ang chance na 'to. Unahin ko na ang mga pangarap ko sa buhay. And so, I decided to go full-time. On my first year, I was able to study online business. Do'n ko na nakita, hindi ka naiinitan, nauulanan, 'di ba, lalo na tag-ulan, sa mga taga-Luzon, grabe ulan ng ulan. Nung nakaraan 'yan, yung Cebu din, ulan ng ulan, may baha, mga gano'n. Hindi ka na mahirapan ba, hindi ka na mata-traffic, nasa bahay ka lang or kung mahilig ka sa coffee shop or kung mahilig kang gumala, dala-dala mo lang sa kamay mo yung negosyo mo, yung pagkakakitaan mo, gustong-gusto ko 'yan. So, on my first year, inaral ko yung online, social media marketing, ang nag-connect-connect lang siya. I started building a team in Mindoro. I started building a team in Visayas, tulad ng Leyte, tulad ng Negros. I started building and connecting with people sa Mindanao. And then I started na biglang may mga sumali na from Hong Kong, from East Timor, from Dubai. So unti-unting nag-expand na ang gamit ko lang cellphone ko to the point na after 1 year of doing this business, I was able to buy my first brand new car on my birthday. 1 year. Ilang taon ako sa call center. Ang nabili ko lang, sofa bed at relo sa 13th month ko. Yun lang nabili ko. Di ba? 1 year lang dito, kotse. Regalo ko sa sarili ko, birthday ko. Hindi ko makalimutan. Sobrang sarap pala sa feeling. Ang sarap na feeling mangarap. Pero i-try niyong i-experience yung pangarap na natutupad paunti-unti. Grabe ang feeling. Parang feeling mo, totoo na ba 'to? Panaginip lang. Gano'n na gano'n ang nangyari sa akin. Kaya laking pasalamat ko dito. Alam ko maraming nakakakuha ng kotse, eh. Kahit anong trabaho kaya mo mag-apply. Pero grabe, hindi ko inakala na gano'n kabilis. And of course, nagamit ko pa sa business ko. 'Di ba? Kasi ang speed of how you get your result, faster talaga sa online, faster talaga sa system natin. Yun yung kagandahan eh. So, imagine, bata pa ako nun eh. Iba yung bata ka nagkaresulta. So, nung time na yun, nung nilabas ko yung kotse ko, wala pa kaming bahay nun eh. Wala pa kaming bahay nun, nakakatawa talaga. So, yung ginawa ko, no, ang ginawa ko, dinala ko na sa apartment, may parking lot yung apartment, tapos mga duplex-duplex, yung magkakatabing mga bahay. Nasa pinakadulo kami, pang-apat kami na duplex. Tapos ngayon, yung nangyari doon, hindi mo makalimutan. May parking lot nasa harap lang ng gate, so lalakad ka pa do'n papuntang dulo, do'n ako. So hindi na ako umakyat sa room ko, nagtambay lang ako sa sala, nakahiga lang ako sa sofa. Hindi ako natulog, guys! Hindi ako natulog yung unang gabi na dinala ko yung car ko na 'to, kasi matagal ko na 'tong gusto. Call center pa lang ako, gusto ko na magkaganyan na unit, ganyan talaga na model. So ngayon, nakatingin lang ako sa bintana, sa jealousy, nakagano'n. Anong tinitingnan mo? Ang tinitingnan ko, hinihintay ko na mag-umaga. Hinihintay kong sumikat yung araw. Takot akong makatulog. Kasi baka panaginip lang ang lahat. Wala palang car pagising ko. Parang ganon ba? Kasi gigil na gigil ako. So, hinintay kong sumikat ang araw. Hinintay kong pagpasok talaga nung naanuhan yung mukha ko ng sunlight. Ang bilis ko nakatayo, ang bilis ko nakatakbo palabas papuntang harap at nakita ko yung brand new car ko, pulang-pulang favorite color ko, kumikinang-kinang. Sabi ko, hay nako, totoo nga pala. Totoo na talaga, nandito na sa harap ko, nahahawakan ko na, naaamoy ko na, nadadrive ko na. Ang sarap sa feeling. It's not about the car. It's about the fact na unti-unti kang nagkakaresulta dito. At what takes some others 5 to 10 years, kaya mong kunin in 1 year or less sa ating community. Yan yung nagpa-motivate sa akin. And hindi po yan yung end ng kwento ko para sa akin. Diyan po nagsimula yung kwento ko. Di ba? Kasi kung titingnan nyo, yung nangyari sa amin, right now, sa totoo lang, priority ko, mga Pinoy, di ba, mga OFW, yun yung may tinutulungan natin eh. Bakit kababayan kasi natin, di ba? Yun yung pinaka-purpose. Pero dumating talaga sa point na may pumasok sa amin na mga ibang lahi.
na hindi ko na alam anong gagawin ko. Bakit ba 'to pumasok? Kasi yung gusto ko lang tulungan, mga Pinoy muna. Eh, pumasok na sila eh. Nandun na sila. So, dun ko nakita, grabe yung negosyong 'to. Nakakapag-expand ako sa mga lugar na hindi ko na-imagine na mapuntahan ko. Mga bansa na hindi ko alam, meron palang bansang ganyan, na kung hindi nag-join, hindi ko wala, ay may ganito palang bansa, ganito palang lugar nila. Nalalaman mo na lang dahil sa expansion, hindi mo hawak ang growth. Hindi mo hawak ang growth na nagpapalabas ka ba ng pera pag may nag-o-open ka ng country dito? Wala, di ba? Wala. So, napakaganda kasi ganun yung impact. Sa akin naman, paano ko matutulungan yung mga taong to? Doon ko na-realize, nung nakilala ko yung mga different countries na handle ko sa Africa na ang tao pala no, kahit magkaiba tayo ng lahi, magkaibang kulay ng balat natin, magkaiba yung mga paniniwala natin, kung titingnan mo yung puso nating lahat, isa lang naman talaga gusto natin, matupad yung pangarap natin para sa sarili natin at sa pamilya natin. So, doon ko natulungan sila. At bakit nandyan yun sa slide mo? Kasi meron ako na one of the countries na na-open namin, Malawi, Africa, may mga tao doon, may mga leaders ako doon na nagsabi sila, yung mga tinuturuan namin ba, sabi nila na ano, mentor, hinding-hindi namin mararating yung narating ng Pilipinas. Sabi ko, bakit naman? Eh, pareho lang namang business ang tinatakbo natin. Sabi niya, kasi mayaman kayo kaysa sa amin. Imagine mo ha, nasa Pilipinas ka, tapos sasabihin ka, mas mayaman kayo. Ba, hindi tayo sanay nun. So, natawa ako. Sabi ko, paano mo naman nasabi yun na hindi naman mayaman talaga na, hindi naman, marami namang naghihirap sa Pilipinas. Di ba? Sabi ko gano'n, hindi naman na tayo magkalayo. So, sinearch ko sa Google, tama nga naman pala. Kasi sila pala yung top 2 pinakamahirap na bansa during that time. So, top 2 pinakamahirap, grabe, no? So, isa lang yung sinagot ko, bakit sila lumaki, bakit sila natulungan, bakit sila nagkaresulta at kumita. Kasi ganito lang yung message ko. Kasi for me, hindi lang yung mga African ang nag-iisip ng ganon. Sometimes kasi tayo din eh, kahit tayo mga Pinoy eh. Okay lang yan. Nurse ka kasi. Ikaw kasi nakapag-aral ka, ako hindi. Ikaw kasi okay yung pamilya ko, pamilya mo kami sobrang hirap namin. Sometimes we feel na hindi tayo deserving sa opportunity kasi sa tingin natin galing tayo sa hirap. So, I want to share with you the message na sinabi ko din sa kanila, yes, you're right. Tama ka naman. Malamang, yes, pwede ka nang galing ka sa mahirap na bansa. Lumaki ka sa mahirap na pamilya na at the end of the day, hindi naman pang mahirap ang mga pangarap mo. At nandyan yan sa puso mo kasi para magpursige tayo. Kaya binibigyan tayo ng ganitong opportunity para matupad yon. Kasi naniniwala ako na walang nilagay na pangarap sa puso natin na hindi din tayo binigyan ng capability and opportunity na matupad yon. Pero wag na wag natin isipin na yung kahirapan natin is a prison. Make it be the reason, not a prison, for us to move forward and achieve what we want in life. Ganun yung nangyari. And so, nag-grow sila. And continuously, grabe yung blessings talaga. Ako, hindi ako mahilig sa mamahaling mga gamit. Pero, na-curious ka lang din. Iba talaga pag kumikita ka na kasi na-curious ka na kung anong gusto mong bilhin. Bakit kaya ang daming tao gusto ng mga mamahaling sapatos? Kasi ako naniniwala dati na ang sapatos dapat mga 1,500 lang yan. Naapakan mo lang yan, napuputikan. Ano ba nga reason bakit bibili ka ng 5,000 pataas? Ay, sus, bumili ako ng mga sapatos na umabot ng 15K, umabot. Pero meron nun, nung una nun, tinry ko 7,000. Next 8. Next 10K. Nag 15K. Hanggang sa nakatry ng 25,000 yung mga ganun na mga sapatos. Sabi ko, iba yung apak. Iba yung lakad. Pero yung punto ko, yung mga bagay na hindi ko nga ma-imagine para sa sarili ko, unti-unti kong na-afford. Yung mga ganon. Yung mga bagay na para sa akin, ayoko ngang isipin, ayoko ngang tingnan sa mall, kasi para sa akin, nako, titingin pa ako, hindi ko rin naman yan mabibili. Mga ganon, biglang naging akin na. Di ba? Ganun kalaki. Yung maliit lang siya na bagay, kahit naman, I'm not a materialistic person, pero yung fact na nai-experience mo siya, ibig sabihin, meron talagang nagbago sa buhay mo. For me, ang pinakamagandang na ibigay sa akin, hindi naman talaga yung material na bagay.
Ang naibigay sa akin, alam niyo kung ano, yung experience ko na na-enjoy ko yung buhay ko. As you can see, having an online business allows you to live the life that you want. It allows you to do your business sa bukid, sa bahay, sa beach, sa coffee shop, saan mo man gustong pumunta at tumambay, kaya mong kumita. Ibig sabihin nun, sobrang layo ng naging buhay ko noon at ngayon. For me, ang totoong luxury ng opportunity na ito is ang freedom. Can we please comment freedom? Ano yung freedom? Nagsimula man ako dito na inoferan ako ng extra income. Akala ko negosyong to, extra income lang yan. Pero nakita ko na ang pinakamagandang naibigay niya sa akin along the way, freedom. The time to enjoy my money and the money to enjoy my time. Bakit? Maraming mga tao kumikita ng malaki pero walang oras para ma-enjoy yung pera nila, walang oras na makaspend ng time sa anak nila, pamilya nila. What is money kung wala kang time? Marami namang mga tao na wala na ngang pera, wala pang oras. Kaunti na nga yung sahod na binibigay. Nagkakautang pa. I'm not shaming others. I'm just saying that sometimes, di ba, yung opportunity na kung saan tayo, tinanggalan tayo ng freedom, ginawa pa tayong alipin sa oras. Imagine mo, pag sinabihan ka ng boss mo, mag-overtime ka, kailangan mong gawin? Pag malate ka ng ilang minuto, kaltas na agad sa sahod mo, tatakutin ka pang itanggal. Pero pag mag-overtime ka, wala man lang kahit thank you. Di ba dati sabi nila, OTTY, walang nagte-thank you sa amin sa overtime. Wala, ginawa tayong alipin yung oras natin. Di ba? Kinokontrol ng ibang tao. May paki ba sila kung magkasakit ka? May paki ba sila pag pagod ka na? Wala! Kaya yun yung hindi ko nagustuhan sa buhay ko dati. Nagkasakit-sakit ako. Meron bang boss ko na nagsabi, kawawa ka naman? Eto, pambili mo ng gamot. Walang ganon. Di ba? So sa akin dito, freedom. Freedom. Na-enjoy ko yung buhay ko. Napuntahan ko yung mga lugar na gusto ko. Kumikita ako. Di ba? Kumikita ka din naman. Kumikita din ako. Pero imagine mo na ginawa kong opisina yung mga ganitong lugar. Ayan, may mga drone pa kaming binili. Baka ang ganda ng Pilipinas. Doon ako nagulat. Ang ganda pala ng Pilipinas, no? Hindi pa nga ako pumunta sa ibang bansa. Pilipinas pa lang. Pero ganito siya kaganda. These are stills from mga drone shots namin sa mga isla na pinupuntahan namin. Napakaganda na enjoy yung buhay. 'Di ba? Ano ba yung purpose kung bakit tayo nagpupursige? Para lang magtrabaho o para ma-enjoy yung buhay natin? Yun! Yung naibibigay ng ganitong opportunity. You enjoy your life. You live your life. Hindi na tayo nagiging alipin sa pera. Yun yung number one. Imagine mo, napupunta ka sa mga lugar na, sabi ko, oh my God, kahit sa personal, sa tingin ko parang painting. At habang nandun ako, nag-i-enjoy sa mga magagandang lugar, tulad ng Coron, Palawan, sus, grabe Coron, puntahan ko kaya yan kung call center ako, siguro, nagkautang-utang nga lang ako, pero napuntahan ko to dito na nagnenegosyo ako, marami pang free travel, and marami ka pang pera, ano ba magiging, mapuntahan mo talaga. So, nung nandun na ako, sabi ko, buti na lang talaga. Buti na lang talaga, Basant, hindi ka nag-inarte nung minessage ka sa Facebook kasi hindi mo to ma-enjoy ganitong buhay ngayon. Buti na lang talaga na nung sinabi na ganyan ang kapital, ganito mag-start ka ginawa mo. Kasi kung hindi ka nakapag-start, malamang nasa thank you for calling ka pa rin ngayon. Ganon yung naisip ko. Every time na meron akong napupundar, every time na meron akong napupuntahan, at every time nakikita ko yung resulta na meron ako ngayon, nagpapasalamat talaga ako na hindi ko hinindian at hindi ko pinatagal ang pagsali dito, na hindi ako nagsayang ng oras. So, kahit yung mga local travel, local travel pa lang, enjoy na ako, lalo na yung free travel. Bonggang-bongga talaga. So, grabe, enjoy. The best experience na ibigay sa akin. Pag nakikita ko, naalala ko yung mga lugar na napuntahan ko, sabi ko, oh my God. Yung mga hotel na mamahalin, yung mga gano'n, yung Okada, yung mga Sheraton, oh my God! Sus, grabe, enjoy ako sa Sheraton. Pagpasok ko sa room, executive room, alam mo yung gusto mo lang anuhan ba? Sabi ko, wala, malaki pa to sa bahay ko. Yung room, tapos yung, ang laki ng bed ko, ako lang mag-isa. Alam mo yung ginawa ko, gulong-gulong ako. Ilang gulong kaya bago makarating sa kabilang dulo. Sobrang enjoy. Sobrang enjoy. Kasi yung mga ganyan na,
Kahit naman, mabubuhay naman kami, mentor, kung wala yan. Yes! Mabuhay naman talaga tayo kung hindi tayo maka-Okada, hindi tayo maka-Sheraton. Pero di ba, kung papipiliin tayo, mas masarap mabuhay na kaya mo ding ma-experience yun. Di ba? Kana hindi limitado yung buhay mo, may freedom ka. Pati mga international na mga travel, oh my God. Ako kasi, pina-nursing ako para magtrabaho sa abroad. Ayoko magtrabaho sa abroad. Pero hindi ibig sabihin na ayoko magpasyal sa abroad. Ayoko lang magtrabaho doon. Sinasabi nila sa akin na, sayang naman. Ayos, ilang beses ko yung narinig. Sayang naman, nurse ka. Registered nurse ka pa naman. Bakit hindi ka nagtrabaho sa ibang bansa? Ano ba yung purpose? Na bakit ang mga mag-nursing para magtrabaho sa ibang bansa? Di ba para kay malaki ang sahod? So, kung kikitain mo lang naman pala sa Pilipinas, ang pwede mong kitain sa ibang bansa. So, walang sayang doon. Hindi naman na tinanggal, hindi naman nawala ang lisensya ko. Ang pagkakaiba lang is that, kesa nag-alaga ako ng ibang lahi, nagagamit ko yung pagiging nurse ko na naaalagaan yung nanay ko, yung kapatid ko, yung tito ko na nagnatumulong sa akin, nag-alaga sa akin. So, yun yung naging kapalit nun. Nandun ako yung presence ko sa pamilya ko. Hindi naman, bakit nawala ba yung pagiging professional ko? Hindi. Pero nagawa kong kumita sa Pilipinas kaysa kung pumunta ako sa ibang bansa na maiwan ko yung pamilya ko. I'm not saying na wag kayong mag-OFW. Hindi yun, yun preference ko lang po yun. Kasi yung nanay ko po used to be an OFW. So sa isip-isip ko, kung mag-abroad ako at siya naman ang umuwi, kailan ko pa siya makakasama? Kaya ginawa ko talagang role na maghahanap ako ng way na yumaman sa Pilipinas. Bakit? Bakit? Kasi, imagine nyo guys ha, ganito lang ha, maraming mga ibang lahi pumupunta sa Pilipinas. Ba? Mga Incheck, mga Incheck, mga Koreano, mga Hapon, kahit na mga Bombay, pumunta sa Pilipinas, anong nangyari sa kanila? Mga Korean, di ba? Mga Korean, Japanese, Incheck, Bombay, at iba pa, mga Amerikano, nagnegosyo, yumaman. Pinoy, anong ginawa? Umalis ng Pilipinas, nagtrabaho sa abroad, nangamuhan ng ibang lahi. Paano nangyari yon? So tingnan nyo, pinakamayaman sa Pilipinas, isa lang ang Pinoy, si Villar. Buti nga nakapasok na si Villar eh. Dati wala talaga. Puro Inchik, Katsila, ganun lang. So as you can see, yung paniniwala natin, kailangan natin baguhin. Ang reason bakit hindi natin nakikita ang opportunity sa Pilipinas kasi iniisip natin walang pera sa Pilipinas. Pero bakit ang daming pumupunta dito para yumaman? And bakit maraming nasa abroad, wala pa rin? So we need to look at the opportunity with new eyes and a new mind because nagbago na ang panahon ngayon. Ito oh, hindi po ako nag-iisa, sobrang dami po namin na hindi na kami nag-practice ng profession namin pero kinikita namin ng ilang araw, ng ilang linggo. Ang pwede namin kitain ng ilang buwan sa ibang bansa. And that's a blessing. Blessing po yan na hindi ko na kailangan mag-sacrifice ng ganun kalaki na gawin ang bagay na ayoko para lang makuha yung pangarap ko. 'Di ba? To the point na ang laki ng sobra pa sa laki na hindi na pang nurse yung kita. Ganon yung naibalik. Ganon yung maipon mo. Ang tanong dyan, ilang taon pa lang ako nang kinita ko yan. Iba, for me kasi talaga, ang masasabi ko, pwede mong kitain yung milyon na matanda ka na kasi meron naman yan sa mga SSS, GSIS. Pero ibang usapan, nakitain mo yun na wala ka pang 30 years old, di ba? Ibang usapan kung bata ka. Pa kayong mga bata dito, your greatest competitive advantage is your age. Di ba? Kasi iba ang impact na bata ka, kinikita mo na yan. So, yun yung ano. And right now, dati no, naririnig ko lang yung mga tao na i-inspire ako, sinasabi ko lang sa sarili ko, kung nagawa nila, magagawa ko rin. Kasi pareho lang naman kami ng ginagawa, gagayahin ko na lang sila. And now that I'm here talking to you, isa lang masasabi ko, kung nagawa namin, kung nagawa ko, kayang-kaya mo rin yan. Bakit? Kasi nandito kaming lahat para sa'yo. And we want to use our story and our experience to inspire you. Kasi ano lang naman ang gusto namin eh. Gusto namin mag-give back kasi sobra-sobra ng binigay sa amin. Our inspiration sa inyo, ang pagme-mentor namin sa inyo is our way of giving back. Kasi higit
pa sa hiningi namin ang binigay sa amin dito. And now we have done our part, 'di ba? It's your time. Time mo rin. Lahat ng baguhan dito, lahat ng magkikita pa lang ng malaki, maghihit pa lang ng Millionaires Club, it's your turn naman. And we're here to guide you. Yan ang kagandahan ng community natin. Because we rise by lifting others, we help each other out. And yes, nakuha ko yung mga goal na, hala, hindi ko nga alam na meron palang mga award na ganyan, pero narating yung mga rank, mga ganon, Global Ambassador, Millionaires Club. Yung paborito ko talaga yung Millionaires Club. Bakit? Kasi di ba akala ko hindi ko na matutupad yung pangarap ko by the time na 30 magiging millionaire dahil maliit ang sahod ng call center. Pero nabigay sa akin 20 plus pa lang ako. Sabi ko, oh my God, thank you Lord. Now, yun yung pinakamaganda. Hindi lang sa binibigay yung pangarap mo dito, pero yung maaga niyang naibigay sa'yo. Yung bilis na kaya na ibigay sa'yo. Wala lang naman sinabi dito, 10 years ba sa kakayayaman, 5 years sa kakayayaman. Kung gusto mong gawin sa 6 months, gawin mo. Kung gusto mong gawin sa unang taon mo, gawin mo. Wala namang nagsasabi, walang kahit sino dito magsasabing hindi mo kaya. Gawin mo. Kasi hindi ka lilimitahan ng iyong opportunity, ng iyong community. So of course, and marami pa pong iba, pero siguro may pride and joy. And alam ko, relate lahat ng mentors ng UR dito. Yung pinaka pride and joy talaga namin, yung naintindihan namin kung ano ba talaga yung negosyo na to. Kanina sinabi ko, it was about extra income nung una. Tapos freedom, 'di ba? The freedom to live my life the way I want it. But eventually becoming someone na nag-handle na nagtuturo sa ibang tao tulad ng pagbuo ng community natin. Marirealize mo along the way na ang negosyong pala to, nagbabago yung definition namin ng success namin eh. It's all about the lives na nagbago dahil lang nag-oo kami dati. Dahil sa pag-yes namin sa extra income, dahil sa pag-discarte namin, ako sinangla ko pa ATM ko para lang maka-join. Maraming mga tao na dati akala nila hanggang doon lang sila na nagbago din ang mga buhay. OFWs na ilang taon hindi nakakauwi, walang kaipon-ipon, kumikita in less than a year ng mga napakalagandang resulta given the fact na sobrang busy nila. Kasi maganda yung sistema natin eh. Mga tao na gumanda ang resulta, mga tao na, ay, nako, hindi na nila kailangan iwan yung anak nila, yung pamilya nila kasi nasa Pilipinas na sila, kumikita na sila, nakakapag-provide na sila. Yung mga tao na akala mo, sus, grabe, sobrang hirap ng buhay, pero gumanda ang buhay, kumita din ng milyon tulad mo. Yun yung impact. Sino lang naman kami noon na nagsimula dito? Maybe ina-underestimate natin yung sarili natin. Sino lang naman talaga tayo? Di ba? Ordinaryong tao, pero extraordinary lang nangarap. Di ba? And sino mag-aakala na yung mga ordinaryong tao na yun na naghanap lang ng pangdagdag lang sa gastusin para lang makaipon, nakatulong sa iba na kumita ng milyon. And it's so fulfilling. And I hope ang pinaka-dream ko para sa'yo is dumating kayo sa level na na-experience namin, na yung happiness namin, nakikita namin, yung purpose namin, nakukuha namin sa mga tao na nakita namin gumanda ang buhay dahil lang, and nakakontribute kami doon. Naka-guide kami sa kanya, 'di ba? Na-inspire namin siya isang beses man o dalawang beses pero nandun yung ambag namin sa success niyo. I really do hope and I pray that you will experience that level of fulfillment na narating namin. Kumita ka ng malaki, pero yung magpabago ka ng buhay ng iba, nakatulong ka sa iba, that's the best feeling of all. And of course, sa kwento, sa journey na to, ano ba yung naging motivation mo? Pareho tayo ng motivation lahat. Tanungin ko yung padre de pamilya dito, bakit ka nagsisipag? Hirap ng trabaho mo para pangkain sa pamilya ko. Yung tatawin ko yung isang OFW, bakit ka nandyan ngayon? Tumatanda ka sa abroad, bakit hanggang ngayon nagsisipag ka pa rin? Ay kasi yung anak ko ganito ganyan, gusto ko matupad niya pangarap niya. 'Di ba marami tayong obligasyon, marami tayong pangarap. Lahat naman tayo pareho lang ng motivation eh. Meron tayong deep why. Bakit may pinaghuhugutan tayo? Ganun lang din. Wala kang dapat baguhin eh. Kung ano yung pinaghuhugutan mo ngayon na naghihirap ka, yan din yung paghuhugutan mo para yumaman ka. Kasi meron na dito eh, na UR online system na tayo eh. Magagawa mo na yun eh. For me, it was my mother. Kasi siya yung nagstay.
isang, siya lang mag-isa, pinaaral niya kami. Sabay pa talaga kami nag-high school at college ng kapatid ko. Na kahit ayaw na niyang mag-abroad, nag-abroad siya kasi paano niya kami mapapatapos? And para sa akin, hindi po pangit mag-abroad, hindi po pangit magtrabaho. Sinabi ko po yan kanina, as long as nakikita mo na worth it lahat ng sinasakripisyo mo. And for me, ang naging motivation ko is gusto kong yumaman. Gusto kong umasenso kasi gusto kong malaman ng nanay ko na worth it lahat ng ginawa niya para sa amin. And that's what we want for you. Nagsakripisyo ka na nga, naghihirap ka na, nagtsatsaga ka na, pero hindi mo nakikitang worth it. Pumasok ka dito, sasabihin mo talaga sobra pa sa sulit ang resulta. So yan, I'm spending time, ako na nag-aalaga sa nanay ko, spending time. Ang sarap kaya, napakasimple lang gusto ko, hindi ko gusto ng mga milyon-milyon lang. 'Di ba? Pero kailangan mo kumita ng malaki para ma-enjoy mo na buo ang pamilya mo. Pag gusto kong regaluhan ng nanay, gusto kong bigyan ng malaking allowance yung nanay ko. Una kong binigay sa nanay ko, guys, nag-ipon ako. Sabi ko, unang resulta ko dito, aside sa car, nagtabi ako ng 150,000. Tapos, yung nanay ko, nagtaka siya, bakit pumunta ako sa bangko? Nagwi-withdraw ako ng pera. So, sabi ko lang, may need lang ako asikasuing transaction. So, nung time na yon, nasa car lang siya, naghihintay sa labas, naiinip na siya, naiinis siya kasi maraming tao that time may sa BDO. Paglabas ko, dala-dala ko na, yung gano'n, no? Di ba may ano yun, papel sa bangko. So, paglabas ko, binuksan ko, nagtaka siya, binuksan ko yung passenger seat ng kotse ko. Tapos bigla akong ginanon ko yung pera sa harap niya. Sabi niya, ano to? Ano to? Ang daming pera! Sabi ko, down payment. Sabi, down payment saan? Down payment sa lahat ng sakripisyo na ginawa mo para sa amin. Kaya kung ikaw bata ka pa at buhay pa yung magulang mo, bilisan mo. Kung feeling mo, bata pa naman ako, bakit ako nagmamadali? Matanda na yung parents natin. Ay, gusto ko, dapat naaabutan natin yung, dapat i-goal natin na naaabutan nila yung tagumpay natin. Ang sarap kaya nilang spoil kasi ginawa din naman nila kahit pagod sila, hindi sila tumigil eh. Kahit may sakit yan, nagtrabaho yan para lang may pambaon sa'yo eh. Di ba? Ganun yung ginagawa eh. For me, unahin mo yung magulang kaysa pagjojowa. Bakit? Balik ang jowa, pwede mo yung palitan, pwede kayong mag-break, pwede mo, yung iba nga, sinasabay pa eh, di ba? Pero baliktarin mo man ang mundo, isa lang yung nanay at tatay mo. At sila, wag mo unahin yung barkada, wag mo munang unahin yung love life, unahin mo munang makabawi sa paggulang mo. Bakit mahalaga ang pamilya para sa akin? Wag mo masyadong i-close, barkada-barkada lang. Kasi pagka ikaw, tayo, magkaroon ng emergency, dinala ka sa hospital, ang unang tatakbo doon, pamilya, hindi kaibigan. 'Di ba? So, bumawi ka muna sa magulang mo. 'Di ba? Yung mga magulang dito, relate. At kung ikaw may pamilya ka na, mas lalo nang dapat mong gigilan. Because you are in charge of a life, lalo na yung anak mo, kung anong sipag at resulta meron ka, nakadepende doon yung future niya. You are responsible for someone else's life. So, yun lang din para sa akin. Ang ganda ng opportunity na ito. Kasi, nabibigyan tayo, nai-inspire tayo lalo na humataw. Kasi alam mo naman kung sinong makikinabang sa tagumpay mo. So, yun yung pinaka-essence ng community na ito. And I'd like to leave you with this message, di ba? I helped a man climb a mountain only to realize that I too had reached the top. At yan yung essence ng UR online system. Nagtutulungan tayong lahat dito. No, umaangat lalo ang community na ito dahil ang daming natutulungan. And I'm sure, di ba? I'm sure because I also believe, I really do believe na kaya mong baguhin ang direksyon at resulta ng buhay mo tulad ng nangyari sa akin. Ano lang yan ha? Tulad ng nangyari sa akin because of this community. And I'm very, very excited. Di ba? I'm very, very excited na darating ang time kayo, nakinig lang kayo sa kwento ko, and I hope na inspire ko kayo at nabigyan kayo ng fuel. Another reason to keep moving forward. But here's one thing I'm very excited about. Ikaw na nakikinig ngayon, lagi mo tong tandaan, nakinig lang din ako sa success ng iba at ngayon ako nang nagkukwento. Kaya sobrang excited ko to pass it on to you. Inaabangan ko rin na ako yung isa sa papalakpak sa success na maririnig ko at mababalitaan ko sa iyo. Thank you so much everyone, and I hope that you can use my story to continue and pursue lahat ng pangarap niyo at ibabalik ko na po